Record lang. A bullet is fired at an initial velocity of 150 meter per second at an angle of 56 degrees at the top of a 120 meter tall building. So, meron daw tayo dito ng tall building na ang height ay 120. And then, ang sabi, neglecting the air resistance. So, lagi yung maririnig kapag neglect yung air resistance. So, kinematics pa rin kasi tayo, di ba? Kapag kinetics, dun pa lang natin i-consider yung mga force. So, nineglect natin yan. Determine the maximum height. So, meron daw itong projectile, no? So, drawing lang natin yung path niya. Wow, grabe. Ang pangit ng drawing, ulit. OA naman eh, ako lang. 56 degrees naman eh. Yan. Yan. Ayan. Ay, Barbie. Quiet. Naririnig kayo sa recordings. Okay. So, the velocity is equal to 150 meter per second. And then, yung angle niya from the horizontal ay 56 degrees. Ngayon, determine the maximum height above the ground level. Ano yung formula natin ng H? BO squared sin squared theta over G over 2G. Yes, nakikinig. 150 squared sin of 56 divided by 2 by 9.81. Wow. So, magkano yung H? 788.192. So, yun na ba yung final answer? Hindi pa. Kasi ang sabi, that's the H. No? Again, yung H na formula na yan, para lang yan dito sa height na yan. So, ang hinahanap natin is the height from the ground. So, this is 120. H max is equal to H plus 908.19. O kahit 4, bahala kayo kung ano yung nakalagay sa instructions. Sorry. Naka-live pala. So, next. Determine the time for the bullet to hit the ground. So, that time. So, pwedeng gamitin natin yung vertical distance, no? So, di ba magta-travel siya dito? Ta-travel siya ng time dito. Tapos magta-travel din siya pababa. Or pwede nyo gamitin yung S is equal to, ano yung formula natin ng Y? Y is equal to BOYT minus 1/2 GT squared. So, ano yung gagamitin nating Y? Dito na tayo mag-start, no? Kasi ito yung BY natin. So, ang gagamitin nating Y ay 100. Sure? 120. Okay, i-replay natin. Roll BTR. Ano ang gagamitin natin na Y? Hanggang dito yung kukunin natin na time. Saan ba tayo nag-initial? O, ano yung final point? O, ano yung distance? Ano yung S? Ayun, tama. Negative 120. Kasi di ba sabi natin, yung Y, ko-consider pa rin natin. Kapag nag-initial point ka, yung final point mo ay below sa initial point, negative yung gagamitin, no? Okay. So, ang BOY natin ay 150 sin of 56
multiplied by the time minus 1/2 by 9.81 t squared. So, you have a quadratic equation. So, dalawa yung value na masasolve nyo. Siyempre, isang positive, isang negative. Shift solve nila yan. Pero, hindi nila alam, mas madaling isolve yan using quadratic equation. Mode 5 down 1. Kasi, pwede mo siyang i-quadratic equation. So, 9.81 over 2 t squared minus 150 minus 120. So, ngayon, masasolve nyo na agad yung T1 and T2. Na kung saan, masasolve nyo agad kung alin yung positive and negative. Magkano yung time? Wala, X yun. 26 point. And? Negative 0.931. 931. So, ano ibig sabihin? Bakit dalawa yung time? No? Ganito siya. Ganito yung kinalabasan niya. Kaya dalawa yung naging time niya. Di ba nga ang sabi natin, yung projectile motion natin ay yung projectile motion natin is nasa parabolic. So, ito siya. Kung bubuuin mo yung parabolic, ito yung time na negative 120. Nasa baba niya. Na kung saan, ang time niya is negative 9. No? Bago pa siya i-hit. Nandito dapat siya. So, kung dito siya nag-start, ayan. So, ano yung gagamitin yung time? Siyempre, yung 26. Yung time na yan, eto na yon, yung pag-travel niya paangat at pababa. So, solid. Pwede rin naman, kung gusto niyo gamitin, makinig. So, ito, initial velocity. Kunin mo muna yung time niya pag-angat hanggang dito. Tapos yung start ka dito, yung time niya pagbaba. Na pwede rin yon. Mas mahaba nga lang, no? Baka i-add mo pa yon. Pero doon, naisama mo na kasi yung nasa taas. So next, so velocity which the bullet will hit the ground. So ito yung BY. This is point B na lang natin to. BBY. And then this is BBM. Charing. BBX. Charing lang. Then, solving for BBX. So, okay lang. BBX is equal to, same lang siya ng BOX. That is equal to BO cosine of theta. So, ang BBX is equal to 150 cosine of, so ang BBX is equal to 83.8 meter per second. And then for BBY, pwede nyo nang gamitin yung BBY is equal to BOY minus GT. Since may time naman na kayo, so BBY is equal to BOY, that is 150 sine of 56 minus 9.81 multiplied by 26.284. So magkano yung BBY? Negative 123.4904. So bakit negative? Kasi downward. Perfect. So, solving for BB, the velocity at B is equal to BBX squared is equal to BBY squared. So, magkano yung BB? 157 point. So, yun.
So, pwede rin naman kung ayaw nyo ng time kasi malay nyo, ala, baka mali ako dun sa time. So, pwede mong gamitin yung isang formula na BBY squared is equal to BOY squared minus 2GY. So, BBY squared is equal to, ang BOY natin is 150 Squared. sine 56 tas quantity squared minus 2 times 9.81. Ano yung y natin gagamitin? Negative 120, no? Mahalaga yan. So, magkano yung BBY? Iso-shape solve nila yan. Isulat nyo lang to sa calculator o tapos lagyan nyo lang ng square root. Ay, lumipad. Iso-shape solve nila yan. Hindi nila i-square root yan. So, ito, lagay mo lang sa square root yan nasa loob. So, magkano yung BBY? Isang positive, isang negative, no? Wait, 49. 133. Kasi baka ginawa mong positive to, ha? So, magiging positive yan. So, this is plus or minus 133 point. Ito yung mas complete, masakto. Kasi ito, na-round up na natin tong time na yan. So, parehas lang din. Halos magkamukha lang. So, kaya lang to yung kaya lang to naging 49 dahil nga rounded off na yung time. Pero kung yung exact time yung ginamit nyo, ito din yung makukuha yung value.